naging congressman si Aurelio Umali at saka yung kanyang ginang na si Cherry Umali, pero wala silang naipakita na pagmamahal sa kalusugan at siriya lamang nung ayan ang itsura nung luma at saka bago eh. Ay, luma at luma pa rin eh. Nag-iisip yung botante na nag-aral sa inyo, umaasa sila na yung mga balakin nyo ay inyong ipatutupad. Ano po ba ang eksaktong linya ng inyong mga gagawin pang kasalukuyan kung kayo ay uupo ng congressman ng 3rd District, POJ? Ano ba ang mga pagbabago at progreso na ginawa nyo sa kabanatuan na pwede rin yung gawin sa 3rd District? Very simple. Ako'y sanay sa pakipagkapwa-tao. Number 1 na programa yun. Yun ang number 1 kong programa eh. Pakipagkapwa-tao. Ako'y pinakita ko yung koko ko sa paa. Ako'y nagbukid eh. O di pakipaglaban ko yung agrikultura. Dahil naiintindihan kong gutom yung tao, ako ipakikipaglaban ko yung price control. Yung pagtaas ng bilihin. Tapos kalusugan. Sususugan ko yung ginawa ni Ria sa Paulino J. Garcia Memorial Hospital. Dahil si Ria lang ang sa dami ng kongresista, si Ria lang ang nakapagpatayo ng napakalaki na ospital na tawag natin Paulino J. Garcia Memorial Hospital na ang may-ari ay ang gobyerno nasyonal. Si Ria lang ang nagpagawa na. Dumaan na. Hindi ko sasabihin ng mga umali lang ha. Buhat kay Congressman Felicissimo Ocampo. Sumunod si Congressman Angel Concepcion. Pagkatapos nag-martial law, naging assemblyman si Angel Concepcion. Naging congressman si Minito Concepcion. Naging congressman si Kuya Rico Pardo. Naging congressman si Aurelio Umali at saka yung kanyang ginang na si Cherry Umali. Pero wala silang naipakita na pagmamahal sa kalusugan at siriya lamang nung ayan ang itsura nung luma at saka bago eh. Ay, luma at luma pa rin eh. Kitang-kita mo yun, wala naman na bago eh. Pero dumating si Ria, grabe. Ayan no, 2 building na magkano. Hindi naman tinitingnan ng tao dahil pagka nagdala ng pasyente, ikaw, doktor ka eh, doktor ninyo, pagka nagdala ka ng pasyente rin, hindi naman pwedeng hindi... Diretso po sa emergency room. Hindi, yung pasyente, sa ilalim lang ang tingin. Hindi titingnan yung taas at yung laki. Yun ang sinasabi ko. So, pangkaraniwang kongresista si Ria, pero yung kalusugan ng lahat ay inisip niya. Hindi ko man lang inisip na yung mga siniraan sa kabanatuan hindi naalala ng mga magulang ng mga batang yan na nag-aaral. Pati yung mga batang nag-aaral mismo, akala nila ang nagpagawa ng mga eskwelahan na pinagawa ko, akala nila, ang nagpagawa, Department of Education. Yung mga 4-story na school building. Akala nung mga bata, yung sa East Central School na 4 na palapag, ang nagpagawa,
Department of Education. Hindi nila alam si J. Vergara yun. Hindi nila alam na yung Lazaro Francisco sa may Bonifacio at Solueta ay si J. Vergara ang nagpagawa nun. Hindi nila alam na yung San Jose National High School ay si J. Vergara ang nagpagawa nun. Lahat ng tiga Sumakab Norte, San Jose Norte, Bonifacio, nakikinabang lahat dyan. Di nila rin alam na yung Senior Science High School, doon sa tapat ng Abida, na may McDonald, si J. Vergara ang paggawa nun. Hindi rin nila alam na akala nila DepEd nagpagawa Kasi nga, hindi tayo naglalagay ng pangalan. Wala. Palagyan ko na nga ng pangalan lahat yan. At Saka ang POJ. malaman ng tao, yang Kalibamangan, yang Imelda na yan, yang L.O. rin yun sa Kalikid Sur, yang Marciano de Rosario, yang Mabini Homesite. Dapat isa-isahin na lang natin yung pinagawa ni Mayora Maika naman. 19 na 4 na palapag yan. Ano ba ang hirap? Kita mo yung sinasabi nila, hindi ko alam ang hirap. Alam ba yung hirap, Atty. Villar, ng mga guro at saka nung mag-aaral na nagsishifting dahil kulang ang eskwelahan. Kulang ang classroom. Nagsishifting yung mga guro natin. Pagyari ng pagawayang nawawala yung shifting Tignan mo to, sa Mayapyap. Masaya yung Mayapyap. Dahil kasi, dati, shifting yung mestra na. Nung may pagawa yung 4 na palapag sa Mayapyap, sino ang makikinabang? Di ang makikinabang yung lahat nung nakarehistro ron. Sino ang makikinabang? Yung mga mestrang nagpapakahirap na hindi nakulang. Kasi nga, shifting ang ginagawang nila. Dahil wala nga classroom. Yung San Isidro, sa San Isidro, Cabanatuan City. Ayan tapos lahat yan. Yung PG Crisostomo sa Adwas. Yung Lazaro Francisco. Kulang pa nga yung Lazaro Francisco ng isa pang building Dahil kasi 4,000 ang rehistradong estudyante sa Lazaro Francisco. Kailangan nating lagyan pa ng isa na 4 na palapag. Yung Lazaro Francisco. Kaya, kung wala kang pagmamahal, maliligaw ka. Timo yung Kabo. Malapit na matapos yan. Yung JP Milencio sa tapat ng Walter Mart, matatapos na yan. Yung Camtinho, matatapos na yan. Yung Aka, matatapos na yan. Sigurado yan, Hunyo, tapos yan. Kaya nga sinasabi ko lang, we are ordering more 4-story school buildings. If you are hearing me, my dear friend Michael, Ayun, hindi ko kilala. we will order 5 more and Kilala. we will be doing 2 stories and 3 stories with a foundation that can hold 4 stories in the future because we don't have enough space para sa maliliit na eskwelahan. There are small, we don't have enough spaces, kaya so we need to do a good foundation so that we can just extend the 2-story or the 3-story to a 4-story. So that is the reason why, Michael, Jason, we are sending you for you to bid the
future schools that will be built this year. So we need the steel already, and I know that steel prices are depressed. So yung kokonti, nakakatipid tayo, Arnold, di ba? Yung kamurahan. Because hot rolled steel, cold rolled steel, iron ore, and all the elements being used for a structural steel building, the prices are depressed because of the trade war between China and the United States. So I need a good warranty. If you're listening, Jason, Michael, Sir Felix. Sir Felix is one of the bigger structural steel companies in China. And we have 7 suppliers, Michael. And you are not the only one. So I just have a liking for you. That's the reason why I get the equipment, not the equipment, the structural steel from you. So please tell Mary that we should begin. We shall begin again, and we will order 4 stories and 2 and 3 stories that will be expanded to 4 stories in the future. The simple reason is that the space that we are putting up, the 4-story, the 2-story or the 3-story are small. Tama ba? Englishin mo nga. Tama boss. Saka boss yung sa yung population ng estudyante dahil magsisimula pa lang doon sa ganung area, hindi pa siya ganun kadami kaagad. So from daycare to grade 3 muna siguro. And then pagka yung grade 3 magiging grade 4, grade 5, grade 6, tsaka tayo mag-extend from 2nd floor to 4th floor ng ating eskwelahan. But yung design, yung pa din yung design natin, nakadesign siya sa 4 na palapag. So, pagka kailangan na ulit magdagdag ng classroom para sa mga bagong estudyante, dadagdagan natin yung ating 2 palapag na nagawa or 3 palapag na nagawa para maging 4 na palapag, para makater lahat ng mga estudyante na papasok hanggang sa makatapos ng grade 6 doon sa bagong lugar na paglalagyan ng bagong eskwelahan. So yung plano nakatuon na doon sa pagdami ng kabataan na mag-aaral. Yes, magandang plano. Ganun naman naging magtrabaho eh. Ganun naman laging magtrabaho yung Anticipated gobyerno na natin agad. eh. Hindi naman nakapokus sa pangayon lang. Tama. Ang laging tinitignan ni POJ, yung future lagi. Siguro engineer, kayang-kaya mo namang i-disenyo doon kasi pagka-disenyong bitin, mapapagkamala na namang hindi natapos. Hindi naman nakalagay doon, this is only phase 1, phase 2, phase 3. Ay, hindi. Pagka-eskwelahan naman kasi... parang finish lagi yun. Nakaagad eh. Kung 2 palapag, balik ko pagka 2 palapag hanggang bubong kumpleto. Tapos, pag nag-extend tayo, iaangat lang din naman natin yung, na yan. Slab naman siya lahat. So, pwedeng gamitin habang ginagawa yung pang-ibabaw sa kabila. Kasi isa yun, di ba, sa mga issue na kinaharap dito sa nagdaang panahon. Mga project paano hindi natatapos. Nung pala, para sa'yo, tapos yun, dahil sa programa, yun talaga. Di ba? Pacing yan. Tama, naka-pacing. Kasi hindi natin kakayanin yung one time lang dahil sa lalaki ng budget. For example, yung tulay na ginagawa natin. Hindi naman na kayang tapusin kaagad ng isang biglaan lang kung bapondohan mo na isang buo. Kaya naka-pacing. For pacing, for example, yung munang pinaka-tulay, yun yung muna. tulay dyan sa may, So, may pagkatapos puntang Aliaga, di ba? So, yun. Nakikita, mga, ano na ba yung pace na yun? Tama, kasi yung budget doon hanggang sa substructure lang. Hindi pa naman kasama yung superstructure doon. Yun. So, ang substructure mula dito sa board pile hanggang sa capping beam. And then yung superstructure niya mula sa girder hanggang sa pinaka-carriageway na nung ating tulay. So, yung second phase niya, yun pa yung binabudgetan kasalukuyan. Mm-hmm.